Yan. Sabay-sabay nga po nating basahin. Ito po yung pababa, ha? Yan. 1, 2, 3. When God calls us to obey. Ako po ay may anak, 2, pero hindi ko na po papangalanan ng isa sa kanila. Kasi mame-mention, ito na may for the sake ng illustration. Ang isa po sa anak ko, kapag po may pinapagawa ako sa kanila, kapag gusto niya at kapag madali para sa kanya, madali po siyang sumunod. Yung anak ko. Lalo na kapag may upa, may reward, may favor para sa kanya, ang daling mapasunod. Daddy, talagang sunod agad. Pero kapag parang mahirap na, kapag nalilibang at aabalahin, kapag mag-a-adjust, tapos kapag parang wala siyang pabor sa tingin niya na makukuha, may pagkakataon talaga na ang hirap sumunod. Yung inutos ko ay ako din ang gagawa. Ayoko ding sumunod. Ang hirap kapag gano'n. So, may pagkakataon talaga na hindi sumusunod ang anak ko. Ngayon, tatanungin ko kayo. Anong dahilan ng pag-iyak? Ayan. Sige po. Ayan. Sige po, dito na po kayo tumingin. Yan. Tatanungin ko po kayo. Ikaw, paano kayo sumunod? Depende ba sa nag-uutos? Halimbawa, boss mo. Halimbawa, teacher. Halimbawa, magulang. Halimbawa, tsuhin mo, tsahin mo. Halimbawa, cell leader mo. Halimbawa, si pastor. Depende ba yan sa nag-uutos at depende din ba sa ipinapagawa? Kung paano tayo sumunod. Alam niyo po mga kapatid, ang totoo sa usapin po ng pagsunod ay, lalo pagdating sa Panginoon, we want to obey God. We want to obey God kasi dito naman po sa bansa natin, alam ko po, sa bansa natin, lahat naman tayo naniniwala sa Diyos. Wala po ditong, sa ibang bansa, mayroong atheist, yung mga talagang hindi naniniwala sa Diyos. Pero dito, ang bansa natin napaka-relihiyoso. Laging ang traffic dyan. Oho. At talagang relihiyoso po ang mga tao dahil sa isip naman gustong sumunod sa Diyos. Kaya lamang, kumusta na talaga ang ating pagsunod? Kumusta talaga ang ating pagsunod? Hindi naman ito pagkalinggo lang kapag ka alas 8 hanggang alas 6 lang ng alas 10 lang ng umaga. Ang pagsunod hindi ganun. Ito ay buhay. Ang totoo pong nanampalataya sa Diyos at tayo yon ay may ebidensya. May bunga po ito. At ito yung ating pagsunod sa Panginoon. Realidad po na talagang sa buhay, ito meron po akong sasabihin, realidad na dapat maunawaan natin, gusto ng tao ay comfort. Naniniwala kayo? Kaya maraming nag-aaral, kaya nagsisikap, gusto umalwa ng buhay, gusto ng comfort. Alam niyo bang patunay? Walang bubong pero may aircon. Dahil gusto ng comfort. May wifi. Kahit walang cellphone. Hindi. Tingnan nyo gusto ng comfort kasi nag-aircon kahit talaga. Kasi gusto makatulog ng maayos, may wifi sa bahay dahil dapat makaka-chat.
active sa online shopping. Kaya merong Lazada, Shopee, TikTok, Shein, ano ba yan? Ano pa? Temu. Madami. Merong Food Panda, merong mga apps ng mga basta. Napanood ko nga din si Mayor. Ano pa? Yan, isa pa ito, gamit na gamit. Pinapadali na ang buhay, yung ChatGPT yan. Wala nang nagsisikap mag-aral. Itatanong na lang kay ChatGPT. Ewan ko kung nagbabasa pa ang mga estudyante ng libro. Kasi dahil pinapaalwan ang daming offers ng mundo para maging komportable tayong lahat. Ang totoo, maraming nasimba komportable, tulog. Hindi naman. Wala sa Solwin noon. Delete nga lahat Idinudulot na ng mundo ang lahat halos para maging komportable ang tao, para maalis, take note, para maalis sa isipan ang salitang sakripisyo, pagtitiis, at pagtsatsaga. Ang pakikinig ho ng mabuti ay sakripisyo yan. Dahil minsan gustong-gusto natin kausapin ang ating katabi. Pero siya'y nakikinig. Pag naman ho nakikinig, hikaban nyo na lang, maghikab na lang kayo. Pero inaalis ng mundo ang mga para tayo'y magtiis, magsakripisyo, magtiyaga. At dahil generally, comfort na ang nararanasan, nadadamay na ang pagsunod sa Diyos. Totoo ba ito? Hirap nang magsakripisyo sa oras. Hirap nang magbigay ng panahon para sa Diyos. Pag minsan may nagagawa, parang, umatenda ako ng linggo, parang ang laki-laki na ng sakripisyo natin. Kapag pagod, kapag puyat, kapag may nararamdamang di okay sa katawan, tama naman na alagaan ang katawan at huwag abusuhin. Tama naman po. Kaya lang, baka dumating na tayong mga Kristiyano na pumili na lang ng dapat sundin, pero iba naman ang nais ng Diyos na ginagawa at dapat nating gawin. Mga kapatid, alam nyo sa sitwasyon nyo kung lumalalim kayo sa Diyos, kung lumalago tayo sa Diyos, at kung relihiyoso lang tayo. Napakalaki ho ng kaibahan yan. Ang ating lalim ng pananampalataya at pagkakilala sa Diyos ay napapatunayan sa ating pagsunod. Madaling! Yan. Mahilig ho akong manggulat. Madaling sumunod kapag madali ang sitwasyon. Pero paano kung may ipagawa ang Diyos na mahirap? Parang nakakatakot. Ang hirap sundin. At paano kapag parang hindi ito kayang sundin? When God calls you to obey, are you willing kahit paano ito? Kahit ano ito? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin ay ito. When God calls you to obey, at babasahin natin buhat sa salita ng Panginoon, buksan natin ang ating mga Biblia, kung may Bible kayo, at tingnan natin buhat sa salita ng Panginoon yung idea ng ating pag-uusapan. Babasahin ko po. Ito po ay maigsi lamang, Genesis chapter 22, verses 1 to 18. Maigsi ho yan, 1 to 18 lang. Mabilis natin hong babasahin. Tagalog po ito. Genesis 22, 1 to 18. When God called Abraham to obey. At marami tayong tatlong bagay din muli ang ating pag-uusapan. Basahin ko na po. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya,
Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. 3 araw na naglalakbay, wala pa, natanaw pa lang. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Ito ang nangyari. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano yun, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Walang kaalam-alam. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inaayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Ala, matapos gapusin, ginapos na. Sa palagay niyo, anong iniisip ni Isaac? Patay. Yung sikat ngayon, aray ko. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yun ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo. Sapagkat sinunod mo ang aking utos. Para lang ho sa background, napakahalaga po nito. Napakahalaga ng cultural background, napakahalaga ng background kung bakit ito nangyari. Para po mas maintindihan natin ang senaryo. Ang Genesis chapter 20 itong binasa natin ay nasa patriarchal narratives. Pag sinabi, yung Genesis 12, chapter 12 hanggang 50, kwento po ito. Ikinuwento po ang buhay ni Abraham, Isaac, Jacob at Joseph. Ngayon, sa Genesis chapter 12, kung babalikan natin, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur at pinangakuan ng lahi, lupa at pagpapala, Genesis chapter 12. Tapos, sa Genesis chapter 15 to 17, pinagtibay ng Diyos ang kanyang covenant, ang kanyang tipan para kay Abraham. At sa Genesis chapter 21, bago ito, ipinanganak si Isaac, ang katuparan ng pangako. Kasi si Abraham ay matanda na. Ang kanyang asawa si Sarah ay baog. Imposible silang magkaanak. Kaya lamang nangako na magkakaroon ng lahi, magkakaanak. Tapos ito sa 21, nagkaanak, ipinanganak yung matagal na hinintay. Ay dumating. At sa eksena ng binasa natin,
Hindi ho ito simpleng pagsubok lamang. Ito ho ay rurok ng relasyon ni Abraham sa Diyos. At nakita natin na mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa kay Isaac. Grabe. Para mas maintindihan pa natin, punta tayo sa cultural background naman. Alam nyo ba mga kapatid, kultura po ito sa paligid ng Kanaan, ang child sacrifice. Kultura ito. Sa relihiyong pagano tulad ng Canaanites, Moabites, ito po nasa paligid, karaniwan ang paghahandog ng anak. Karaniwan siya sa mga Diyos, maliit na di, sa mga Diyosan, sa mga maliit na Diyos. Bilang tanda, ang ginagawa nila yon, bilang tanda sa mga Diyos na maliit na di, ng lubos na debosyon. Pero ang Diyos, ang totoong Diyos, si Yahweh, hindi kailanman sangayon sa ganoong gawain. Iba ang totoong Diyos natin. Pero, hiningi pa rin niya si Isaac. Wait ha. Para maintindihan ni Abraham kung gaano kabigat ang hinihingi at ipinagagawa ni Yahweh. Dahil sa kultura nga sa paligid ng Kanaan, ito'y pinakamataas na antas ng sakripisyo. So matindi, mabigat ang hinihingi ni Yahweh kay Abraham. Alam naman natin ang nangyari. Pinigilan ng Diyos si Abraham. Ipinapakita po sa binasa natin dito na si Yahweh ay hindi tulad ng mga Diyos maliit na di na nasa paligid ng Kanaan. Siya ang Diyos ng buhay, hindi ng kamatayan. The call to obey kay Abraham ay para makita ni Abraham, yun, para makita ni Abraham mismo kung gaano katotoo, kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala kay Yahweh. Ang pinapagawa po talaga ay hindi po madali. Talagang it requires trust. Dahil yung promise, pinangako si Isaac ay hiningi. Promise tas hiningi. Pwede isumbat, di ba ito'y promise? Ba't mo hihingin? Pero walang reklamo. Mas nangibabaw ang pagsunod, ang pagtitiwala. Makikita natin sa istorya ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, at ang pagtitiwala ay nasusukat sa pagsunod kahit hindi maintindihan ang plano ng Diyos. Isingit ko ng konti. Ako'y tinawag ng Diyos magpastor, tapos ang hirap pong intindihin. Wala naman ho akong plano. Tapos, mayos-ayos naman ang pinanggalingan kong trabaho. Kaya lamang, nung ako'y tinawag, ako ho talaga'y napilitang mag-resign, dahil yun na din ho siguro ang turning point na nangyari sa akin. Ako'y nag-aral sa Bible School, tapos ang totoo, noong una-una ay wala naman pong masyadong support sa akin. At meron ho kaming isang anak at isang sasakyan na hulugin. Noong panahong yon, hindi ko maintindihan. Hindi na namin alam kung papaano. Totoo! Sinabi ko sa asawa ko, mine ho ang tawag ko sa kanya Dahil akin siya. Pero sa Diyos siya una. Alam nyo, sinabi ko sa kanya, mine, naiintindihan kong kalagayan natin, itutuloy ko itong pagkakatawag ko. Ako huy pastor in training noon, one of the pastors in training dito. 4 ho kami noon. Itutuloy ko, kung hindi, ako'y magtatrabaho na. Hindi ko naiintindihan kung ano. Pero buti na lang ang asawa ko.
buhay na ako sa itsura mo. hindi. Ako hinaiiyak kasi pinipigilan ko lang. Sabi niya, unahin mo ang pagkakatawag ng Diyos sa iyo. Siya ang bahala sa atin. Itanong niyo kung ako'y nagpastor pa. Mahirap intindihin. Pero kailangan sumunod. It is easy to say, I trust God. What if He asks you to surrender something precious? What if He asks you your time, your commitment, your gift, your talents, your life? When God calls you to obey, how will you respond? Tatlong bagay po na makikita natin sa buhay ni Abraham when God called Abraham to obey. 3 things na mahalaga nating makita at matutunan. Number 1, obey even when you don't understand. Hello? Obey even when you don't understand. Tingnan natin ang verse. So 1 and 2 lang po ito. Pagkalipas ng ilang panahon, ibinigay ang promise. Tapos, yan na ang promise. Biglang pagkadating ng promise, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon niya. Biglang sa verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ka isa-isang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta ka sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya, isacrifice mo siya sa akin. Sa madaling salita, papatayin. But Abraham obeyed even he don't understand. Hindi nagpaliwanag ang Diyos kung bakit. God simply commanded, ihandog mo si Isaac. Paano ko sa atin nangyari ito? Parang malakas ang conviction sa iyo na may pinapagawa sa iyo ang Diyos. True obedience rests in who God is, not in what we understand. Ang totoong pagsunod ay dahil kilala mo ang iyong sinusunod at ito'y ang Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi ito dahil naiintindihan natin, kundi dahil kilala natin ang Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, maaaring hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, pero mahalaga yung pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po, ako po ay hindi masyadong mayaman, pero 2 beses na ho akong nakasakay sa eroplano. Daig ko kayo. Minsan ho, may ice cream din sa ref namin. Hindi ha. 2 beses ho akong, ang ilan sa atin, parang normal na ito sa atin. Yung ilan talagang, kaya lang, ito ang gusto kong i-drive sa atin. 2 beses pa lang ho akong nakasakay ng eroplano. Alam nyo, ako'y nung una talaga, pinag-isipan ko ito. Tingnan nyo ha. Napakalaki ng eroplano! Malaki pa sa bus! May gulong ding malaki! Tapos, gawa naman sa, hindi ko alam kung saan siya gawa, pero gawa siya ng matigas, bakal, o kung ano man. Tapos, pagsakay ko sa loob, ang daming tao, ang daming pasahero, marami pa sa bus. Isipin nyo noong unang beses kong sumakay. Tapos, lilipad. Ito nga ho. Hindi pa ako sakay. That is a simple illustration. Pero, hindi ko siya naiintindihan, hindi ko talaga makomprehend. Pero,
Naniniwala ako at nagtitiwala ako lilipad dito. Dahil subok na. Ang hirap intindihin. But I need to trust. Lalo sa Diyos. Tumingin kayo sa akin. Lalo sa Diyos. He knows everything. Tumingin ho kayo sa akin. Lalo yung may mga pinagdadaanan. At lalo yung may mga paparating na pagdadaanan pa. We need to trust. Even we don't understand. He knows everything. He is perfect in all His ways. Ang sarap imagine na ang ating Diyos hindi kailanman magkakamali. Ano man ang pinagdadaanan nyo, hindi nyo yan naiintindihan. Pero His ways are perfect. And that is our God. Parang ito, kahit sumunod ang katabi mo, tapos pinagpala, tapos ikaw parang sa tingin mo mas matindi ang pagsunod mo, pero wala kang pamasahe mamaya pag uwi. His ways ay perfect. Hindi nagkakamali ang Diyos. Ang question lang, excuse me po, the question is, kaya mo bang magtiwala ng buo na laging mabuti ang Diyos, na hindi niya pababayaan ang sino mang sa Kanya ay nagtitiwala? At syempre, alam niya ang makakabuti sa sino mang nagmamahal sa Kanya. And that is a comforting words from the Lord. Proverbs. Basahin po natin habang ako'y nagpupunas. 1, 2, 3, basa. Trust in the Lord with all our heart. At hindi sa ating sarili. We need to trust the Lord kahit mahirap intindihin. Maniwala po kayo sa akin. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para lalo tayong lumalim sa Diyos. Excuse me po, talagang pasensya na. Pagka po ako yung iiyak, dalawa ho ang mata ko at dalawa din ho ang butas ng ilong. Talagang damay. Abraham obeyed the Lord. Walang tanong kung bakit. Ang ginawa niya, maagang bumangon at nag-ready agad sa pinapagawa ng Diyos. Maaring hindi niya talaga naiintindihan, pero mahal niya ang Diyos eh. Mas mahal niya ang Diyos. Kaya naman when God called Abraham to obey, and when God calls you to obey, sana we will obey kahit hindi natin naiintindihan. Pangalawa, sabay-sabay natin basahin. Basa. Obey even when it costs you something. Ito po ang verses 22:3-9. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham, mayroon na po tayong
apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga. Inihiga na si Isaac. Matapos gapusin. Gaano katindi ang senaryong yon? Abraham, ini-imagine ko at imagine ninyo, Abraham obeyed even when it cost him something. Hindi naghintay si Abraham, maagang bumangon. Wala siyang negotiation sa Panginoon. Baka po pwedeng ang alipin ko na lang ang ihandog ko. Baka po pwedeng si Elder Christian na lang ang ihandog. Wag ho si Amaze, yung aking anak na panganay. Pwedeng makipag-negotiate. Ayoko namang sabihin, Lord, kung sino po ang pinaka-late na atin sa linggo, siya na lang. Aagahan niyo naman. Walang delay. Imagine niyo ang emotion dito ni Abraham. Ganito po. Yung nagtanong si Isaac. Ini-imagine ko kasi ang anak ko, nasaan ho ang ihahandog? Pero alam nyo, bawat hakbang papunta sa bundok ng Moriah ay hakbang ng pagsuko at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Ang pagsunod ay may cost talaga. Kailangan minsan magsakripisyo. Maybe our comfort, maybe our plans, our reputations, and maybe even our pride. And most importantly, our life. Ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi nagtetest para wasakin o mapagtripan nga itong si Mayet. Hindi. Ang Diyos ay hindi po nagtetest para wasakin ang buhay natin o pagtripan tayo. Test of our obedience ay para patatagin ang ating pananampalataya para sa paglago natin. Hindi po ito'y napakagandang katotohanan. At a-agree kayo dito. Hindi ho madaling sumunod. Tama. At dito sa side na ito, hindi din ho madali ang hindi sumunod. Parehas hindi madali. Pero ito ang paninindigan natin. Tingnan nyo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi palaging madali. Pero ito'y palaging tama. Pagsunod sa Diyos ay hindi palaging madali. Pero ito ang palaging tama. Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. At sumunod sa akin. Hoy, tingnan nyo. Sintas, survey. Taas nga ho ang kamay ng gustong sumunod sa Diyos. Wala na. Sige, hindi ko na nga ho kayo pahihirapan. Let us close in prayer. Yung kumain ng sinangag, taas nga ho. Sinong gustong sumunod sa Panginoon? Ay, talagang sinangag nga ho ang kinain nyo kanina. Ulit ha, survey. Ito na may, kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman, edi wag ho kayong tumaas. Hindi, wala ho itong pilitan. O baka naman lang gawin, huy, taas. Wag, kayo lang ang tinatanong ko, hindi ang katabi nyo. Sino ho ang gustong sumunod sa Panginoon? Good news. Tutulungan din tayo ng Diyos. Mabiyaya ang Diyos natin.
Mahirap ang magpasa ng krus. Mahirap itakwil ang sarili mo. Itatakwil mo ang sarili mo tapos lagi mo siyang kasama. Ang hirap ho. Gusto kong pumunta sa Walter. Ayoko. Hindi ho ganyan. Ang tawag ho doon ay hindi pagsunod. Baliw. Alam nyo yun, ibig sabihin may desire ka na hindi kalooban ng Panginoon, pero mas pipiliin mo ang kalooban ng Diyos. Mag-a-adjust ho talaga, may sakripisyo. Obey even when it costs you something. Pwede ko ho kayong tanungin ng ganito. May itatanong ho ako sa inyo. Ito ho'y malalim na tanong. And I really mean it. Hanggang anong pagsunod ang handa na ating gawin para sa Diyos? Mag-isip po tayo. Ako, pag sinabi ko sa mga magulang, hanggang anong kaya mong ibigay sa iyong anak tapos responsable ka? Ang sasagot nyo, ibibigay ko ang lahat ng kaya ko para sa anak ko. Sinong mas mahal natin? Ang Diyos o ang anak natin? Mabigat po itong ating pinag-uusapan, pero ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Hanggang ano, hanggang saan ang kaya nating gawin para sa Diyos? Ang ating kalagayan ngayon ay gusto kong sabihin sa inyo, anuman ang kalagayan pinagdadaanan natin, ito po ay isang oportunidad. This is an opportunity para sumunod sa Diyos. Napakalaking opportunity po nito. Nakakahamon ang pagsunod ni Abraham. Nakakahamon. Kung titingnan natin, nakakahamon, nakaka-challenge. Pero alam nyo, iyong picture nito, iyong istorya nito, ito'y anino, foreshadow ng gagawing pagliligtas at ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ito yon. Alam niyo bang ang Old Testament ay foreshadow ng paparating na tagapagligtas ng Panginoong Hesus? At ito, pinakita dito. Ito'y anino ng ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa eksenang ito, Abraham offered his son, Isaac, pero hindi natuloy. Hindi natuloy. At sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga makasalanan, God the Father offered His only Son, Jesus Christ. But Jesus Christ voluntarily gave His life as an offering. And He died. But He rose again. Tindi ng Diyos natin, di ba? The cause is Jesus' life. For us to be forgiven. For us to be saved. Are we willing to obey God even if it costs you something? Number 3. Makikibasa ho. Isa pa po, isa pa. Laksan natin. Go. Matindi ho ito. Obey because you trust the God. Not you trust to yourself, not to trust sa what you can do. But obey because you trust the God who provides. Nakakatalo ito sa the God. Hindi sa effort mo, hindi sa talent mo. Though maganda siya. Basahin ko lang ang text.
Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako. Sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siya saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, biruin niyo, the God who provides. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na yun ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakala. Mula sa langit nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh! Ito yung totoong Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakopin nila ang mga lunsod, nilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Mga kapatid, patapos na tayo, pero makinig po kayong mabuti. Abraham obeyed and God provided. Yun ang nangyari. When Abraham's obedience was tested, God revealed His provision. Sinubok, pero nag-reveal ang Diyos na may provision. May tupa na napasabit ang sungay sa sanga ng puno, yun ang provision. Kung ano ang kailangan, yun ang ipinrovide. Alam ng Diyos ang needs natin. Alam niyo po, God's command was not to destroy or para pahirapan ka lang, sinabi ko kanina, but to demonstrate God's character, who God is. The God who provides. Ang Diyos nagpo-provide. Gusto ko sabihin ito sa inyo, ang Diyos nagpo-provide at the right time, in the right way, and, listen, in His ways, not our ways. Isaiah 55, your ways are, my thoughts are higher than your thoughts, sabi ng Diyos, and my ways are different than our ways. Ang Diyos nagpo-provide at the right time, in the right way, and in His way, not our way, for those who obey. Ang test ng Diyos ay hindi naman inalis ang test ng Diyos ay hindi inalis ang ipinangakong si Isaac, hindi. Tinest lang. Ang test ng Diyos ay para i-prove. Tumingin po kayo. Ang test ng Diyos ay para i-prove pa rin kung gaano katapat ang Diyos. The faithfulness of our God. He is faithful in all His ways. Tandaan po natin, the test is never about what you offer. Makinig po kayo mabuti. Ito ho kasi English, hindi ko na tinagalog. The test is never about what you offer, but who you trust. It doesn't matter what you can offer, but who you trust. The reality is, before Abraham reached the mountain, God already provided the ram. At ito pa tingnan niyo sinasabi ng salita ng Panginoon, Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa ating pagsunod, you will never lose anything by obeying God that He won't replace with something better. Uulitin ko. You will never lose anything by obeying God that He won't replace with something better. God provided na, mga kapatid.
Ang pinakamabuti at ito yung Panginoong Jesus. Sobra mo yung sinasabi kong ito, sobra niyo pong ma-appreciate kung naunawaan nating mabuti ang ginawa niya para sa atin. Para lang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Lagi ko itong sinasabi, mga kapatid, paulit-ulit at hanggang sa maintindihan, hanggang sa maunawaan natin, hanggang sa manalaytay sa ating dugo. Hindi ang pinakamatinding problema natin ay yung problemang pinagdadaanan mo ngayon. The biggest problem, the greatest problem is sin. And because of sin, there is death. Nasolusyonan na yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ano pang hahanapin natin? When God calls you to obey, will you obey? Even when you don't understand? Even when it costs you something? Will you obey before you see His provision? Meron pa akong konting oras. Sige ho. Hindi na ho ako manggugulat ha. Kung kayo ho'y tulog, bahala na kayo. Hindi, wala naman tulog. Tinitingnan ko kayong lahat. May gusto kasi akong sabihin. Bitin ho ang pinag-uusapan natin kung hindi ko sasabihin ang mga bagay na ito. Bitin. Ako ho'y nabibitinan. At kailangang marinig natin ito. Ang istoryang pinag-aralan natin at pinag-aaralan natin ay larawan, anino ng ginawa ng Panginoong Jesus. Makinig ho kayong mabuti. Because the Bible is all about God. It's all about Jesus. Ang istoryang pinag-uusapan natin ay anino, larawan, picture ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Abraham is the picture of God the Father who offers Jesus, who offers, Abraham who offered Isaac. Si Isaac dito, siya ay larawan ng Panginoong Jesus. Si Isaac nagpasa ng kahoy papunta sa paghahandugan. At ang Panginoong Hesus nagpasa ng krus papunta sa kanyang pagpapakuan. Si Abraham inihandog ang anak. Pero may substitute. Yung tupa. Hindi natuloy ang kay Isaac. At ang Panginoong Hesus, siya ang substitute. Tayo dapat ang haharap at tatanggap ng puot ng Diyos dahil tayo'y makasalanan. Hindi ka mabait. Nagsisinungaling ka, nag-iisip ka ng masama. Kung sinasabi ko ito lagi, kung sa isang araw nagkakasala tayo ng isang beses lang. Ang isang taon ay 365. Kung 20 years old ka na, 20 times 365. Isang kasalanan lang yun sa isang araw. Sa isang araw naman, ilan ang nagagawa nating kasalanan? Isa't kalahati. Ilan? Madami. Ganon tayo kasama. At we deserve the wrath of God. Puot ng Diyos. Pero tayo dapat ang mananagot. Pero may substitute. Jesus Christ. He died on our place. He died. He gave His life. Maintindihan natin ito, mga kapatid. And that is enough to obey. And that is enough to trust.
Jesus obeyed the Father perfectly. He obeyed unto death para tayo'y mabuhay. Now, God is calling us. He calls you. Ray! Marami ditong Ray, kaya yun ang binanggit ko. Tayo nga po ang mga Ray. Sige ho. Sige ho, tayo ho ang mga Ray. Meron pa ho, meron pa. Oh. Sige ho, upo na kayo. Tinatawag ng Diyos ang pangalan mo. Mafe, Ma'am Lorraine, Ma'am Sincerely, Ate Estel, Marge, kung hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo matatawag. Pero what is my point? Now, God is calling us. He calls us to obey. When God calls you, will you obey? Will you obey? And we will obey because we love God, because we trust God, and because we know who God is. Tayo po'y magsitayaw. Ang ating Diyos ay karapat-dapat nating sundin. He deserves to be obeyed. Our God. Sana po mas makilala pa natin siya. Lalo ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. Ngayon, matindi ang Panginoong Hesus. Napakatindi. And ngayon, napakatindi ng Diyos natin. Ngayon sa simpleng pag-awit na ito, our response lang ay ito, is to worship the Lord. Ngayong oras na ito, we will just worship our Savior who solved the greatest problem because He gave the greatest gift. And He is Jesus Christ. We will worship the darling of heaven crucified. And He is worthy, the only worthy. Worthy is the Lamb. Worthy ang ating Panginoong Hesus. Awitin lang natin ito.